Okay, so this is our special episode 3159, 3160, and 3161. Tanungin natin ngayon ito, yung mga kaluluwa, no? Na ano ba yung pwede nilang sabihin sa atin ngayon para sa araw na ito? Kung paano natin sasalubungin yung susunod na, yung bukas, di ba? Kasi New Year na eh. Sa dami ba naman ng tinuturo na pamahiin, no? Hindi lahat ng pamahiin na nakikita ninyo sa TikTok ay gagana sa parehong tao, sa parehong pangangailangan. Pahiyang po yan. Depende ho kung kakayanin. Kasi yung iba, minsan kaya kayo lalong na nagkakaroon ng problema dahil may ginagawa kayong mga ganyan na hindi naman bagay at hindi sa inyo hiyang. Una, burden of tears. Pangalawa, reunion. And pangatlo, help along. Okay. Ito naman yung pinakamalungkot yata na na reading ko, no? Sa buong buhay ko sa 2023, ito yung pinakamalungkot. Kalimitan siguro or lahat halos, no, sa inyo nasa kalungkutan ngayon, umiiyak, ay nakukuha ko yung vibrations nyo. Yung iba gustong makasama mahal nila pero maraming hindrances. Yung iba gustong magkaroon ng part 2 sa pagmamahalan, gustong ipagpatuloy yung naputol na relasyon, no? At alam mo kung ano yung pinakamasakit. Yung pangatlo, humihingi ng tulong para magawa ito at mangyari. So, kung nasa ganito kayong estado or nasa ganito kayong sitwasyon, no, na lihim kayong nasasaktan, lihim kayong umiiyak, na hindi nyo man maamin sa ibang tao, hindi nyo man maamin sa magulang nyo, sa paligid nyo, sa asawa nyo, sa girlfriend nyo, sa ka-live-in nyo, ikaw mismo alam mo na gusto mong balikan, gusto mo kasi alam mo na siya yung mahal mo, alam mo na maganda sana ang buhay mo doon, di ba? Yung punto mo ngayon sa araw na ito, humihingi ka na ng tulong sa Diyos at sa universe dahil ito ang gusto mo. So sana sa lahat-lahat ng nakaka-resonate nito ngayon, no, naway pagbigyan kayo ni universe na matulungan sa mga hinihiling nyo sa Kanya at sa Diyos at sa pangkalahatan para kahit papaano naman, di baling short tayo sa cash, di ba? Ang mahalaga, nag-uumapaw yung tuwa at saya sa puso natin, no, na kahit papaano naibsan yung lungkot sa mahabang panahon. Kasi yung iba, ma-pride lang. Yung iba, nahihiya, no? Kasi sila kasi yung may kasalanan. Kaya, hirap silang pakiharapan yung taong sinaktan nila. Hirap silang ipwesto yung sarili nila kung paano nila gagawin or sisimulan yung discarding ganyan. Kasi may mga taong hindi talaga showy. At kapag ito yung tipo ng tao na iniwan ka, sinaktan ka, tapos gusto kanyang balikan, ayaw niyang bitawan yung inyong nakaraan, ito yung taong hirap mag-adjust at harapin ang iniwanan niya. Pero deep inside, pinapangarap niya na magkabalikan sila. And then, humihingi siya ng tulong at nagdadasal siya na matulungan siya masagot yung kahilingang ito ng reunion. So, it might be a reunion of your family, a reunion of your karelasyon, or a reunion
of a, a special person na naging bahagi ng buhay mo. No? Ito na yon. So, para maibsan yung burden of tears natin, yung iiyak ka sa madaling araw, nagigising ka, no? Lahat yung kasama mo tulog na, ikaw umiiyak ka, humihikbi ka, kasi deep inside, nasasaktan ka. Na hindi mo inaasahan, nahahantong sa ganyang sitwasyon ang lahat-lahat. Wala ka naman, hindi kasalanan ang magmahal. Sa lahat-lahat sinasabi ko, hindi kasalanan ang magmahal, pero siguro yung isang pinaka dapat nyong pakaiwasan sa 2024, masyado kasing planado yung future nyo, na minsan hindi nyo na alam yung anong gagawin nyo sa present. So, sa 2024, yung advice ko, base sa barahang ito, kung ayaw mo na magsayang ulit ng panahon, magsayang ng luha, magsayang ng pagkakataon sa tao na mahal mo naman, you have to live every day as if it was your last day. Diba? So, imbes na awayin mo siya, gumawa na lang kayo ng magagandang memory sa buhay niyo. Dahil pagdating ng tamang panahon, kahit anong gawin ng universe, kahit anong gawin ng panahon at ni God, at least, no, nasulit mo ang pagsasama ninyo. So, hindi man natin alam kung hanggang kailan pwede tayong magmahal, hanggang kailan tayo pwedeng maging masaya, hanggang kailan kayo magkakasama nasa road trip, hanggang kailan kayo magkakasama na kumain sa hapagkainan, magkasama sa trabaho, or whatever. Yun na lang. Gawin mo na lang yung pinaka-the best sa bawat araw na kayo ang magkasama, kayo nag-uusap, kayo nakikita-kita. Lalong-lalo na sa mga anak tungo sa magulang, and then yung mga magulang tungo sa anak. Kasi minsan, hindi nyo rin natawag na ito, hindi nyo rin namamalayan. May mga magulang din na palihim na nasasaktan. Lalong-lalo na kapag nakikita niya yung anak niya, nasa punto din na nahihirapan na rin sa buhay niya. Walang magulang na gustong makita yung anak niya na naghihirap. Kaya nga kumakayod, di ba? Minsan lang talaga hindi maiwasan sa panahon at pagkakataon. Dala ng kapusukan. Biglaan kang naging magulang kahit hindi ka pa handa. So, yun yung iwasan nyo sa 2024 para hindi rin magiging kawawa yung mga bata sa bandang huli. So, sana, no, sa papasok na 2024, maging masaya ang lahat. Kahit hindi man masyadong mayaman, kahit hindi man masyadong marami ang pera. Basta naway magkaroon lang ng magandang kalusugan, makarecover sa mga losses, no? Kasi may mga tao talaga na yung iba na scam, yung iba na hold up, yung iba ninakawan, akyat bahay, may mga ganon. Yun pa, isa pa yung pakatandaan ninyo, di ba? Ang dami-daming issues na nangyayari sa mundo natin. Kaya, wag nyo nang sayangin ang pagkakataon. Kung meron kang iniiyakan, meron kang namimiss, meron kang gustong mapuntahan, mayakap, makausap, puntahan mo na, gawin mo na. At tutulungan ka naman talaga ni universe. Okay? Happy New Year! Let's proceed sa male and female vibration.